Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1986, impormasyon sa loob. Sa sandaling iyon, lahat ay natigilan, pinapanood lamang ang lahat ng nangyayari. Si Yu Wen Taishan mula sa Yu Wen clan ay galit na galit. Patuloy na nagbabago ang mga panahon sa paligid niya, lumitaw ang buwan at mga bituin, pagkatapos ay pinalitan sila ng araw at isang bughaw na langit, at nagpatuloy ang pag-ikot. Ginagamit pa nga ni Yu Wen Taishan ang kanyang espiritu. Naisip ng karamihan, nanginginig sa nakita. Ito ay isang kalawakan, ang mga bituin ay tumataas at lumipat patungo sa matandang lalaki ng Animal World. Ang mga bituin ay nakasisilaw, at mas mahirap kaysa sa mga bundok. Parang guguho ang lupa at langit. Tiningnan siya ng matandang lalaki ng Animal World. Nagsimulang mag-alab ang itim na apoy sa paligid niya. Para siyang isang banal na supernatural na ibon habang dahan-dahan siyang umangat sa hangin. Ang ibon ay sumigaw, at ginawang marahas na yumanig ang lupa at langit. Ang ilang mga tao na ilang kilometro ang layo ay tumalsik ng dugo. Ang mga paparating na bituin ay gumuho at naghiwa-hiwalay, bumagsak mula sa langit. Maraming mga sinaunang phoenix ang lumitaw na tila sila ay ipinatawag. Binuksan ng mga phoenix ang kanilang mga pakpak at damaloy patungo kay Yu Wen Taishan. Ang bawat phoenix ay tila kaya nilang sunugin ng isang buong mundo. Maraming bituin ang nahulog mula sa langit, ito ay isang kamanghamanghang tanawin. Ipinaalala nito sa mga tao ang mga kwento ng mga sinaunang, epikong labanan. Mga bituin na nahuhulog mula sa langit, nagninangas ang lupa at langit, nagninangas ang langit. Ang Animal World's Emperor ay naninangil lamang, na nagdulot ng isang bagyo tulad ng ginawa niya. Ang Animal World ay napakalakas at nakasisilaw. Si Yu Wen Taishan ay umubo ng dugo. Nagsimulang masunog ang kanyang damit. Napaatras siya at sabay na lumalaban. Masyadong malakas ang malakas na cultivator ng Animal World. Maaaring apihin ng iyong sinaunang banal na angkan ng isang batang emperador, baka mapapatay mo siya, ngunit nakalimutan mo na kung ang mga kabataan ng iyong angkan ay lalabas at maglakbay, maaaring din natin silang patayin ng sunod-sunod. Sabi ng matanda ng Animal World. Para siyang sinaunang phoenix, natigilan ang mga tao. Subukan at maglakas loob, sisirain namin ang iyong Animal World at buburahin ito sa mga mapa ng Dark Knight region. Malamig na saad ni Yu Wen Taishan. Sa di kalayuan, ang matandang lalaki ng Animal World ay umungot. Bigla siyang tumalikod at samubo ng apoy sa isang tao. Ang matandang lalaki ng Animal World ay mukhang isang deathbird mula sa impyerno. Asar. Pasabog na sigaw ng matanda ng Animal World. Ang kanyang kaaway ay mukhang walang takot at galit na galit, itinaas ang kanyang kamay. Isang nabubulok na chi ang tumagos sa katawan ng Animal World Emperor, at siya ay umatras. Itinaas niya ang kanyang kamay na naging itim. Padilim na ng itim ang braso niya. May ibang dumating. Isip ng karamihan. Ang taong dumating ay parang kalansay na may mga tuyong buto, napakapayat at parang mamamatay na. Itinaas ng cultivator ng Animal World ang kanyang kamay, at lumitaw ang nakakatakot na apoy. Nasusunog ang kanyang manggas habang tumitindi ang kanyang chi. Ang ilan pang mga cultivator ng 4 na Ancient Holy Clans ay dumarating. Iniisip ko kung ang dalawang ninuno ng Champion University, ang Animal World at ang World Clan ay maaari pa bang protektahan si Lin Feng. Ang tanong ngayon sa mga labi ng lahat. Labis silang nagulat sa puntong ito. Dalawa pang Saint Emperors ang lumipat patungo kay Lin Feng at tinignan siya ng masama. Dahil nag-aaway na sila, hindi na nila kailangan pang pigilan ang kanilang sarili, maaari nilang makuha si Lin Feng ayon sa gusto nila. Kung hindi, ang laban na ito ay hindi magiging katumbas ng halaga. Dong. Tumalon ang dalawang Saint Emperors patungo kay Lin Feng. Ang malakas na cultivator ng World Clan ay tumingin sa kanila ng malamig. Ang kanyang nakakatakot na mga ilaw sa mundo ay parang bagong langit. Ikanaway niya ang kanyang mga kamay, ang mga ilaw ng mundo sa paligid ni Lin Feng ay kumalat at si Lin Feng ay nawala kasama nila. Ang World Clan ay may kakaibang kapangyarihan. Kinokontrol nila ang lakas ng mundo. Lahat ay natulala. Ang matanda ay biglang tumalon din sa mga ilaw ng mundo. Napunta na ba sila sa sarili niyang mundo? Ha? Nakita ng karamihan ang dalawang cultivator na sa simula ay tumatakbo patungo kay Lin Feng na bumalik. Ang nakakatakot na mga ilaw ng mundo ay lumipat patungo sa isa sa kanila. Nag-iba ng husto ang kanyang ekspresyon at sinuntok niya ang kapaligiran sa direksyon nito. Gayunpaman, unti-unti din siyang nawala sa mga ilaw at pagkatapos ay tuluyang nawala. Isang mundo. Naninigas ang mukha ng isa. Ang matandang lalaki ng World Clan ay nakagawa na ng sarili niyang mundo at dinala niya ang kanyang kasama doon. Tanging isang cultivator na mas malakas kaysa sa kanya ang makakatakas sa kanyang mundo, kung hindi, siya ay maipit sa loob. Sa mundo niya, hindi siya mahahanap. Ang pag-atake sa mga tao sa loob mula sa labas ay imposible rin, naisip ng karamihan. Ang World Clan ay misteryoso, at maraming tao ang natatakot sa kanilang lakas sa mundo. Maliban kung ang isang cultivator ay napakalakas, ang pakikipaglaban sa mga tao mula sa World Clan ay lubhang mapanganib. Imposibleng mahulaan kung ang kanilang mga kaaway ay makakalabas sa kanilang mundo ng buhay. Pagkaraan ng mahabang panahon, sumabog ang mga Cyan World Lights at lumitaw ang dalawang silueta. Ang isa ay ang matandang lalaki ng World Clan, at ang isa pa ay ang Saint Emperor na nahuli. Ang Saint Emperor ng Ying Clan ay basang-basa ng dugo at ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatlas sa sandaling iyon.
Ang chi ng World Clansman na iyon ay magulo ding umaagos sa paligid niya. Nasira ko ang lakas niya sa mundo. Hindi niya magagawang i-condense ang mga mundo ng ilang sandali, mahuli si Lin Fang. Hingal ng malakas na cultivator ng Ying Clan. Nang matapos niyang sabihin iyon, umubos siya ng dugo, grabe ang sugat niya. Tumitaw din si Lin Fang sa likod ng malakas na cultivator ng World Clan. Napapalibutan pa rin siya ng mga ilaw ng mundo. Tinitigan niya ang mga manlalaban. Naantig siya sa katotohanan gustong protektahan siya ng mga taong ito. Parami ng parami ang mga tao mula sa 4 na ancient holy clans na dumarating, ang resulta ng labanan ay maaaring maging trahedya, naisip ni Lin Fang. Pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan sa labanang ito. Hindi siya makasali, wala siyang maitutulong, kahit na sa kanya nagsimula ang lahat. Kunin si Lin Fang. Galit na sigaw ng isang tao. Kunin si Lin Fang. Pasabog na sigaw ng isa. Maraming tao ang lumipad patungo kay Lin Fang habang kinokondense ang chi. 4 pang Saint Emperors, si Lin Fang ay mapapahamak. Naisip ng karamihan. May kalamangan pa rin ang 4 na Saint Emperors. Sila ay mula sa banal na lungsod, ang World Clan at ang Animal World ay mula sa ibang bansa. Emph. Ang matandang lalaki ng Animal World ay ungulat sumulyap kay Lin Fang. Hindi naman siya mukhang nag-aalala. Ang mga Saint Emperors ay tumakbo patungo kay Lin Fang habang pinakawalan ng chi. Si Lin Fang ay agad na napalibutan ng mga Cyan Lights. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isa pang nakakatakot na lakas ang bumangon. Itinaas ng mga Saint Emperors ang kanilang mga ulo at nakita ang siyam na nakakasilaw na mga ilaw na namuo. Halos hindi nila maimulat ang kanilang mga mata. Nakatingin sila sa malayo at unti-unting nagbago ang kanilang ekspresyon. Nakakatakot na mapang-apang lakas. Hingal ang nayayanig na karamihan. Lumitaw ang siyam na millstone, at isang taong mukhang agresibo ang kasama nila. Biglang napatingin ang lahat sa kanya na parang walang ibang tao. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1987, pag-inom ng alak at pagpatay ng mga tao. Anong kakaibang tao, naisip ng karamihan. Maraming tao ang nagtaas ng ulo para titigan siya. Ang bagong dating ay mukhang marangal at maharlika. Magulo ang buhok, nakakatakot ang mga mata. Mayroon din siyang napakalaking lang alak sa kanyang mga kamay. Itinaas niya ang lang at ininom ito ng malakas. Ang galing. Walang pakialam na sabi ng taong iyon. Sinulyapan niya ang karamihan at sinabi. Napakaraming matandang lalaki ang nang-aapi sa isang batang lalaki. Tapos, humigop ulit siya. Sino ka, kamahalin? Tanong ng Saint Emperor ng Ji Clan. Ang taong ito ay misteryoso at hindi maarap. Saan galing ang taong ito? Nandito ba siya para protektahan si Lin Fang? Ito ay nagiging mas tawili-wili. Isa pang napakalakas na cultivator. Kahit na ang mga Saint Emperors ay nakikipag-usap sa kanya ng magalang, naisip ng karamihan. Isa pang pagbabago sa labanan. Ang mga pantas ay nag-iisa. Ang alak ang tanging kaibigan ko at nasa tabi ko na ako sa buong panahon mula pa noong unang panahon. Paus na bulong ng taong iyon sa Saint Emperor ng Ji Clan nang may pagkadasdain. Tumingin si Lin Fang sa kanya, ang kanyang puso ay tumitibok. Isang sage. Isang banal na hari. Hindi kami nandito para uminom, kaya mangyaring umalis ka. Malamig na sabi ng Saint Emperor mula sa Ji Clan. Itinagilid ng lalaki ang ulo para itabi ang buhok. Tumiti siya ng masama at sinabi. Bakit ako iinom kahit saan pa? Sino ka sa tingin mo? Mabilis na nagbago ang ekspresyon ng Saint Emperor ng Ji Clan. Hindi niya kilala kung sino ang taong ito, kailangan niyang mag-ingat para hindi siya masaktan. Tumalon siya, winawagayway ang kanyang mga kamay. Isang Cyan Dragon ang lumitaw at umungal sa dumadagandong na galit, nagbabantang gumuho ang mundo. Isang nakakatakot na mapang-apang lakas ang pumuno sa hangin ng tuyong ugong. Ang mga mata ng lalaki sa langit ay kumikislap sa maraming kulay. Ibinuka niya ang kanyang bibig at dumura, biglang umikot ang amoy ng alak ng milya-milya sa paligid. Ang kanyang dura ay naging apoy at nagpaulan sa Cyan Dragon. Agad itong nagsimulang mag-apoy at naglaho na parang isang mirage. Subukan mo ulit, mayabang na sabi ng lalaki. Para siyang agresibo at baliw. Matapos makakita ng ganoong lalaki, mahirap siyang kalimutan. Gaano kalakas? Iniluwa niya ang kanyang inumin at pinatay ang dragon. Bulong ng isang nanonood. Gaano kitakat? Galit na galit ang Saint Emperor ng Ji Clan. Isa siyang Saint Emperor, at may kasama siyang 3 Saint Emperors, at ang lalaking ito ay naglakas loob na pantawanan siya. Walang kinalaman sa iyo ang nangyayari dito, kamahalin. Kung aalis ka, hindi kita sasalakayin. Ang Saint Emperor ng Ji Clan ay hindi gustong masaktan ng isang malakas na cultivator na hindi niya kilala. Napakaraming makapangyarihang grupo sa banal na lungsod, at hindi pa siya nakarinig ng ganoong cultivator dito. Huwag mo na siyang hawakan muli. Sabi ng taong iyon, itinuro si Lin Fang. Napakunot ang noo ng lahat sa gulat. Ang mga mata ng Saint Emperors na iyon ay kumikinang, ang isa sa kanila ay umungol ng mahina at nagsabi. Kamahalan, medyo mayabang ka. Isasama namin siya, pumayag ka man o hindi. Ngayon, umalis ka na. Kahit sino ka man, hindi ka maaaring makisali sa mga gawain ng Ancient Holy Clans of the Holy City. Ang mga Saint Emperors ay lahat ay nagpakita ng kanilang kawalang kasiyahan. Ang mga Saint Emperors ay halos nasa tuktok na ng cultivation, at lahat ay napakabihirang.
Halos walang mas mataas sa kanila sa mga tuntunin ng lakas. Ang mga sinaunang Holy Clans ay napakalakas, sino ang nang-ahas na hiyain sila. Para siyang invincible. Ang bagong dating ay uminom ng mas maraming alak, humigop siya ng matako, at tumawa na parang baliw. Sino ang gustong subukan at hawakan siya? Bastos. Ang yabang. Susubukan ko. Sinisingil ng Saint Emperor ng G-Clan si Linfeng, Dang, Chi na gumugulong sa hangin. Iniunat niya ang kanyang mga kamay patungo kay Linfeng. Ang malakas na cultivator ay umiinom pa rin sa langit na parang walang kinalaman sa kanya. At pagkatapos ay tumingin ang bagong dating sa Saint Emperor ng G-Clan, ibinuka ang kanyang bibig at muling dumura ng alak. Mabaho talaga ang kanyang hininga, maging ito ay naging nakakasilaw na matatalim na espada. Sirain. Sigaw ng Saint Emperor ng G-Clan, mabilis na lumipat ng posisyon. Ang alkohol ay maaaring tumagos sa mga panloob na organo. Sabi ng estranghero, na naglalabas ng mga patak ng alak na naging matalas na mga espada na puno ng mapanirang lakas patungo sa G-Saint Emperor. Nanlamig ang mukha ng Saint Emperor. Paano makakamit ng isang lasenggo ang kaliwanagan? Layunin ng daw. Sigaw nung taong yun. Ang boses niya, na parang ordinaryo, ay nagpang-inag ng malakas sa hangin. Pagkatapos, nagluwa siya ng mas maraming alak, na bumubuo ng mga gininto ang enerhiya na naging isang gintong kulungan at tinatakan ng lugar. Gaano kalakas? Sino yun? Siya ba ay isang ninuno? Pagtataka ng maraming nanonood. Tumibok ang puso ng mga tao. Ang bagong cultivator na ito ay napakalakas, ang kanyang alak ay maaaring maging enerhiya at sirain ng mga tao. Sa sandaling iyon, ang malakas na cultivator ay dumura sa pangatlong beses, ang bawat patak ng alak ay nagiging turquoise na mga ilaw at naglalabas ng mga nakakabasag na tunog. Hindi kalayuan si Linfeng at kitang-kita niya ang labanan. Ang lasing na ito ay hindi kapanipaniwala at walang takot. Ang Saint Emperor ng G-Clan ay bumangon sa hangin at naglabas ng mga dragon sa parehong oras sa dalawang linya ng enerhiya. Mamatay. Sigaw ng malakas na cultivator ng G-Clan. Naglabas siya ng kamao na puno ng mga sinaunang enerhiya. 1,000,000 suntok ang lumabas. Sinabi ko sa iyo na huwag hawakan siya. Walang pakialam na sabi ng lasenggo. Hindi niya pinansin ang mga pag-atake ng cultivator ng G-Clan, ibinuka niya ang kanyang bibig at uminom ng higit pa, pagkatapos ay iniluwa ito. Ito ay naging isang kurtina na sumire sa milyon-milyong ilaw ng kamao. Pagkatapos ay nagsimula siyang sumulong ng napakabilis ng kidlat, at kasabay nito, isang baluti na gawa sa liwanag ang lumitaw sa buong katawan niya. Siya ay mukhang mas malakas kaysa sa isang bundok, mas nakasisilaw kaysa sa mga bituin. Hindi man lang siya natakot sa isang Saint Emperor. Sino siya? Ang ninuno ng G-Clan ay nagulat at biglang natakot. Hindi siya natatakot sa lakas ng Dao. Ang Emperor ng Ying Clan ay nagulat din, ang kanyang mukha ay naninigas sa pagkalito. Sa sandaling iyon, tumigil ang lahat sa pakikipaglaban at tumingin sa kanya. Siya ay isang walang katulad na cultivator. Sa malayo, nagyelo ang mga nanonood, parang huminto ang oras. Ang Saint Emperor ng G-Clan ay mukhang isang maliit at takot na bata ngayon. Maging ang mga cultivator ng World Clan ay namangha. Para sa kanila, ang pagtulong kay Linfeng ay isang pagkakataon upang ipakita sa mundo kung gaano sila kalakas pagkatapos ng maraming taon ng pagtatago. Pero ngayon, wala nang pumapansin sa kanila. Ayon sa mga alamat, kapag naging top level na Saint Emperor, hindi pa rin ito ang tuktok ng cultivation. Mayroong higit pang mga antas sa itaas. Ang ganitong mga tao ay lumalampas sa kamunduhan at nakakamit ang kabanalan. Humiwalay sila sa Great Dao. Walang silbi ang lakas ng Dao laban sa kanila. Wala silang takot sa sinuman. Bulong ng ilang tao sa karamihan. Ang cultivator na iyon ay tiyak na hindi natatakot sa kapangyarihan ng Dao. Iniangat ko ang aking tasa ng alak sa langit at sa mga bituin at inumin ito. Single ng lasing. Napabuntong hininga siya dahil sa Saint Emperor na clan. Mas maraming bituin ang lumitaw sa paligid niya, nakasisilaw at hindi nababasag. Mukha talaga siyang walang kapantay na cultivator. Nakikisali ka sa isang labanan ng mga salita, pinapatay ko ang mga Saint Emperors. Nayanig ang karamihan. Kailan lumitaw ang gayong cultivator sa banal na lungsod noon? Nakalaya na siya mula sa Great Dao. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1988, pagbagsak ng isang Saint Emperor. Nakakabaliw. Sino siya? Lahat ay nagtataka ng malakas. Isang walang katulad na cultivator, ano ang isang walang katulad na cultivator? Siya ba ay isang Diyos? Hindi maintindihan ni Linfeng kung bakit tinutulungan siya ng lasenggo. Siya ba ay isang walang katulad na cultivator? Isang Saint Emperor ang natakot sa kanyang harapan. Umiinom at tumatawa ang lalaki at walang makakapigil sa kanya. Ang Saint Emperor ng G-Clan ay mukhang takot na takot pa rin. Ang mga bituin ng walang katulad na cultivator ay mas nakasisilaw kaysa sa araw. Hindi siya natakot sa mapanirang Dao ng G-Clan, at ang kanyang mga bituin ay mukhang hindi nasisira. Galit na sigaw ng Saint Emperor. Gusto niyang tumakas ng husto. Gayunpaman, uminom muli ng alak ang lalaki at iniluwa ito. Naging galaksi ito at tinataka ng lugar kaya hindi na nakatakas ang Saint Emperor. Asar. Sigaw ng Saint Emperor ng G-Clan, itinaas ang kanyang mga kamay para sa lakayin ang mga bituin.
Hindi niya kayang sirain ang mga ito, ngunit kaya niyang itabi ang mga ito kahit papaano. Ang lasing ay humigop muli at iniluwa, ang kanyang hininga ay naging kidlat, habang ang kapaligiran ay naging madilim na parang bagyo. Ang Saint Emperor ay sumigaw ng nakakatakot, isang bolt ang tumama sa kanyang braso, gusto niyang tumakas ngunit isang shooting star ang bumangga sa kanya. Nakaramdam siya ng hindi kapani-paniwalang pressure nang bigla siyang umubo ng dugo. Nakakamatay na ang mukha niya. Nakaramdam siya ng kahinaan, isang trahedya para sa isang Saint Emperor. O hindi. Ang ekspresyon ng ninuno ng G-Clan ay nagbago ng husto. Gusto niyang tumulong, ngunit napagtanto niyang walang makakaligtas sa kanyang inapo. Walang nagawa laban sa napakalakas na lasing na iyon. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang antas ng huling pagdating ay mas mataas kaysa sa isang Saint Emperor. Pinalibutan siya ng mga matangkad na bituin, at nagwasak. Sa sandaling iyon, malakas na yumanig ang mga tao. Sa araw na ito, pinalibutan ng 4 na Ancient Holy Clan si Lin Fang. Sa araw na ito, malayang lumabas si Lin Fang kasama ang mga ancestors of Champion University, at ang malalakas na cultivator mula sa Animal World at ang World Clan ay dumating upang tumulong. Sa araw na ito, isang dosenang Saint Emperors ang nagsimulang lumaban, ang ilan ay tumulong kay Lin Fang, ang ilan ay upang hulihin siya. Sa araw na ito, mukhang katapusan na ng mundo. Sa araw na ito, namatay ang isang Saint Emperor. O hindi, ang malalakas na cultivator ng G-Clan ay nawasak. Nawalan sila ng isang Saint Emperor, ang pinakamataas na antas ng cultivator sa banal na lungsod. Ang isang Saint Emperor ay maaaring lumikha ng isang sinaunang banal na angkan ng mag-isa, halos wala silang kalaban. Maaaring protektahan ng isang Saint Emperor ang isang clan. Kung wala ang mga Saint Emperors, hindi masisiguro ng Ancient Holy Clans ang kanilang sariling kaligtasan at naging ordinaryong Ancient Clans lang sila. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang Saint Emperor mula sa G-Clan ang pinatay sa harap ng lahat. Phew! Huminga ng malalim ang mga tao para takpan ang kanilang pagtataka. Isang Saint Emperor ang namatay. Pwede ring patayin ang mga ganyang tao. Ang Saint Emperor na iyon na nabuhay sa mahabang panahon ay napatay dahil dumating siya upang salakayin si Lin Fang. Natigilan lang ang lahat. Ang makakita ng isang Saint Emperor na pinatay ay sobrang nakakagulat. Gayunpaman, ang walang katulad na cultivator ay hindi nagbigay pansin sa mga reaksyon ng mga tao, nagpatuloy siya sa pag-inom at pagdumi ng malakas. Ang sarap inumin. Casual na sabi ng cultivator. Tiningnan niya ang bangkay at mahinahong sinabi. Masungit na bata. Hindi kita papatayin kung nakinig ka sa akin, dahil isa kang mahina. Pero hindi ka nakinig, kaya kailangan kitang parusahan. May gustong sumama sa kanya. Nanatiling tahimik ang lahat, maging ang mga Saint Emperors, na walang lakas ng loob na umatake. Nakatitig lang ang lahat sa Lasenggo na isa ring walang katulad na cultivator. Sa wakas, sumulong si Jidang Tian. Hindi niya sinubukang saktan ang lalaki, sa halip ay yumuko at nagtanong. G-Clan, pwede ko bang tanungin ang iyong pangalan? Alam ng lahat na hindi sapat ang lakas ng G-Clan para makaganti, kaya hindi nila kayang saktan ang lalaki. Kailangan nilang maging magalang. Gustong maghiganti ng G-Clan. Sagot ng lalaki na nakangiti ng matamis. Mukha siyang hiwalay sa mga makamundong gawain. Hinding-hindi tayo maglalakasloob. Sagot ni Jidang Tian. Isa kang Saint Emperor at hindi ka mangangahas. Chicken. Walang pakialam na sagot ng lalaki. Itinaas ni Jidang Tian ang kanyang ulo at sinabing, hindi ako sapat. Sasabihin ko sa clan ang nangyari ngayon. Kung gusto mong atakihin ang angkan ko, wala akong magagawa. Kung gusto mong makaganti, sisirain ko kayong lahat. Hindi ako natatakot sa iyo. Sabi ng lalaki, humigop pa ng ilang higop bago idinagdag, isa lang akong baliw na lasenggo mula sa isang sinaunang lungsod, Shiju Lausian. Isang baliw na lasing, Shiju Lausian. Natigilan si Jidang Tian, naningkit ang kanyang mga mata. Guro, ikaw si Shiju Lausian mula sa malapad na Celestial Ancient City. Lasenggo lang ako, yun lang, sabi ni Shiju Lausian, nakangiting casual. Natigilan ang mga nanonood. Kaya siya iyon. Dati sikat siya sa Dark Knight region, baliw siya. Hindi na siya Saint Emperor, nag-level up na siya. Shiju Lausian. Si Lin Fang ay namangha. Narinig na niya ang pangalang iyon sa vast Celestial Ancient City, ngunit hindi niya akalaing makikilala niya ito. Natigilan ang mga miyembro ng World Clan. Alam din nila ang tungkol kay Shiju Lausian, ngunit hindi nila alam na nag-level up na siya. Ngayon, kung nagsimula siya ng isang angkan, ito ay magiging kakilakilabot ng mabilis. Siya ang magiging simbolo ng kanyang angkan. Tatandaan ko, guro, walang kinikilingan na sabi ni Jidang Tian. Ang mga miyembro ng Ying Clan, ang Yuwen Clan, at ang Pei Clan ay nanatiling tahimik. Ano ang maaari nilang sabihin o gawin pa rin? Kung mag-away sila, mamamatay sila. Tumingin silang lahat kay Lin Fang at bumuntong hininga. 4 na Ancient Holy Clans ang gustong hulihin si Lin Fang, at binago ni Shiju Lausian ang lahat. Si Lin Fang ay sinuportahan ng Animal World, World Clan, Champion University, Shiju Lausian, at sino pa. Wala akong pakialam sa iyo. Babalaan lang kita, hindi na ako magiging magalang sa susunod. Sabi ni Shiju Lausian, umiinom at sumulyap sa mga tao ng agresibo. Mukha pa rin siyang hindi napigilan at nakarelax.
Walang maglalakas loob na sumalungat sa kanya. Napakalakas niya, wala siyang kinatatakutan. Mag-iiwan ako ng imprint sa katawan ni Lin Feng, kung magpapadala ang Ancient Holy Clans ng mga dakilang emperador para labanan siya, hindi ako magiging magalang. Paano kung kusa niyang i-provoke kami? Hindi rin natin siya mapapatay. Kung mag-provoke siya ng mga dakilang emperador, problema niya iyon, ang tao ay maaaring gumati. Siyempre, kung pinukaw niya ang mga emperador ng iyong mga angkan at papatayin sila, ibig sabihin ay walang kapangyarihan ang mga emperador mo. Mahinahong sabi ni Shiju Laoxian. Kaya kayang patayin siya ng ating mga tao. Tumiti si Shiju Laoxian at sinabi, kaya mo, at balang araw, kapag siya ay naging isang dakilang emperador, maaari ka ring magpadala ng mga Celestial Emperors upang labanan siya, ngunit hindi ang mga Saint Emperors. Tumibok ang puso ni Lin Feng. Kung siya ay naging isang mahusay na emperador, maaari silang magpadala ng mga Celestial Emperors upang labanan siya. Sana ay tutuparin mo ang iyong pangako, guro. Mahinahong sabi ni Jidang Tian. Ang Ancient Holy Clans ay kumbinsido na makakahanap sila ng paraan para patayin si Lin Feng. Malakas si Lin Feng, ngunit isa lang siyang medium level na emperor, marami silang mga henyo. Kung hindi nila nagawang mahuli si Lin Feng, ibig sabihin ay masasamang cultivator sila, talaga. Malupit si Shiju Laoxian, akala ko paprotektahan niya si Lin Feng at hindi na niya papayagan ang 4 na Ancient Holy Clans na atakihin muli si Lin Feng. Bulong ng isang tao sa malayo. Ang boring naman yan. Kailangang umunlad ni Lin Feng. Ginagawa iyon ni Shiju Laoxian para tulungan siya. Pero gusto rin niyang ma-pressure siya. Si Lin Feng ay isa lamang katamtamang antas na emperador. Kapag si Lin Feng ay naging isang mahusay na emperador, ang mga angkan na iyon ay makakapagpadala ng mga Celestial Emperors upang labanan siya, na magpapalakas sa kanya ng mas mabilis. Nagtataka ako kung saan niya nakilala si Lin Feng. Nag-uusap ang mga tao, lahat sila ay nagtataka kung bakit pinrotektahan ni Shiju Laoxian si Lin Feng. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1989, ang wakas. Huwag kang mag-alala, hindi ko sisirain ang aking pangako. Sagot ni Shiju Laoxian. Pagkatapos, agresibo siyang kumaway at sinabi, lahat, umalis, huwag istorbohin ang isang lasenggo kapag umiinom siya. Palem, guro. Agad na sabi ni Jidang Tian, tumalikod at umalis. Lahat ng malalakas na cultivator ng G-clan ay mukhang galit na galit nang umalis sila. Natulala pa rin ang mga tao. Sinubukan ng 4 na Ancient Holy Clans na hulihin si Lin Feng at nabigo sila, isang Saint Emperor mula sa G-clan ang namatay pa. Kahanga-hanga. Ang Ying Clan, ang Pei Clan, at ang Yuan Clan ay galit na galit, ngunit wala silang magawa o masabi. Para silang basura. Tumingin sa kanya si Lin Feng at yumuko. Hindi ako namatay. Maraming salamat, guro. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo para sa akin. Si Shiju Laoxian ay ngumiti kay Lin Feng nang walang pakialam. Narinig ko na kaya mong kontrolin ng 10 iba't ibang uri ng mga hindi kapanipaniwalang enerhiya at na ikaw ay pinabayaan ng mga Diyos. Talaga, guro. Sabi ni Lin Feng, tumanggo at nakatitig sa matanda. Sinabi sa akin ni Qing Feng ang tungkol sa iyo. Pangatlo ka sa Imperial rank ang list kahit medium level na Emperor ka lang, bihira lang iyon. Ang mga matatandang lalaki ng Animal Clan ay gustong-gusto ka rin. Patuloy ni Shiju Laoxian. Natulala si Lin Feng, kilala ni Qing Feng at ng matatandang lalaki ng Animal World si Shiju Laoxian. Qing Feng, batang babae, halika rito. Sabi ni Shiju Laoxian na nakatingin sa malayo. Lumapit si Qing Feng at sinabi sa lalaki. Guro, guro. Si Lin Feng ay lubos na namangha at tumingin kay Qing Feng ng makahulugan. Kaya humingi ng tulong si Qing Feng kay Shiju Laoxian. Alam ni Lin Feng na si Qing Feng ay may pambihirang katawan. Pareho siya sa kanya, naiintindihan din niya ang 10 uri ng mga abstruse energies. Tiyak na mayroon siyang nakakatakot na guro. Nagawa ko na ang ipinangako ko. May balak ka bang ipagpatuloy ang pag-aaral sa universidad? Tanong ni Shiju Laoxian kay Qing Feng. Tumingin si Qing Feng sa matatandang lalaki ng Animal World at pagkatapos ay kay Lin Feng, pagkatapos ay tumingin siya kay Shiju Laoxian at sinabi. Gusto kong sumama sa iyo, guro. Mabuti, maaari tayong maglakbay saglit. Tumanggo si Shiju Laoxian. Tumingin siya sa elder ng Animal World at sinabi. Isasama ko siya. Wala kang pakialam, di ba? Maaari kang maglakbay kasama siya sandali. Agad namang pumayag ang matandang lalaki ng Animal World. Sige. Tumanggo si Shiju Laoxian. Pagkatapos, tumingin siya kay Lin Feng at sinabi. Munting bata, patuloy na magsanay ng kultibasyon. Baka magkita pa tayo balang araw. Lumitaw ang mga nakakasilaw na ilaw sa paligid ni Lin Feng at may naiwan na bakas sa kanyang katawan. Sa ganoong paraan, hindi na siya ma-attack ng Ancient Holy Clans. Nag-iisa akong lasing, ngunit ngayon ay may disipulo na ako, hindi ako makaramdam ng kalungkutan. Sabi ni Shiju Laoxian, ibinaba ang kanyang bote bago siya umalis kasama si Qing Feng. Qing Feng, salamat. Sigaw ni Lin Feng kay Qing Feng. Tumingon si Qing Feng at binigyan siya ng isang maningning na ngiti. Napakaganda niya. Gayunpaman, ang kanyang ngiti ay mabilis na nawala sa abot tanaw, si Shiju Laoxian ay masyadong mabilis. Sa ganoong klase ng antas, maaari kang lumitaw kahit saan. Sa normal na mga pangyayari, hindi ka nakikita ng mga tao.
Bulong-bulungan ng karamihan. Bihira na ang mga Saint Emperors, ngunit mas malakas pa si Shiju Laoxian. Tere na, nagbuntong hininga ang mga tao at umalis. Wala nang maglalakas loob na kidnapin si Lin Fang. Lumapit kay Lin Fang ang matandang lalaki ng Animal World at ngumisi. Lin Fang, noon sa malawak na Celestial Ancient City, iniwan ka ng mga Diyos at hindi ka makakapasok sa Huangqi Lair. Ngayon, ikaw na ang pangatlong cultivator sa Imperial Rankang List, sigurado akong magandang kinabukasan ang naghihintay sa iyo. Baka balang araw maging kasing lakas ka niya, keep it up. Naiintindihan ko, salamat sa pagdating mo mula sa vast Celestial Ancient City para tulungan ako. Tumiti si Lin Fang. Wala lang. Walang hiya ang Ancient Holy Clans, naglakas loob silang magpadala ng mga Saint Emperors para kidnapin ka at nakawin ang Celestial Evolution Holy Scriptures, walang hiya lang. Mahinang sabi ng matanda. Alis na tayo. Kapag may oras ka, pumunta ka sa Animal World. Umalis ang mga cultivator ng Animal World, ngunit hindi nila sinamahan sina Wu at Xuan, sinabi lang nila sa kanila na patuloy silang lumakas. Mabuti para sa kanila na manatili kay Lin Fang. V. Langye, tawag ng isang matandang lalaki ng World Clan. Sinabi ng matandang lalaki. Langye, noon, ka-level mo si Lin Fang, ngayon, pangatlo na si Lin Fang sa Imperial Rankang List. Mayroon kang World King body, dapat kang magsikap at mag-aral ng mabuti. Naiintindihan ko, walang magawang tumango si Langye. Si Langye ay hindi isang mabagal na cultivator, ngunit ang bilis ng cultivation ni Lin Fang ay nakakatakot. Hindi nila pinagsisihan na nakilala nila sina Lin Fang at Meng Qing noon. Si Lin Fang ay medyo mas mabilis kaysa kay Langye, kaya niyang talunin ang mga high-level na emperor. Kung alam mong maganda. Sa iyong espesyal na katawan, maaari ka ring maging katulad ni Shiju Laoxian balang araw. Sabi ng matanda, pumalakpak sa balikat ni Langye. Siguradong. Sang-ayon ni Langye, lalong na-motivate si Langye, si Shiju Laoxian ay sobrang nakakamangha, parang isang hari ng mundo. Si Langye ay may isang king type na katawan mula sa World Clan, at ang potensyal na balang araw ay maging katulad ni Shiju Laoxian. Si Shiju Laoxian ay parang isang hari at pareho ang pakikitungo niya sa lahat, mga ordinaryong tao at mga Saint Emperor. Umalis na ang mga miyembro ng World Clan. Gayunpaman, hindi umalis ang mga nanonood, gusto pa nilang makakita, medyo natulala pa rin sila. Ilang sandali pa ay tumahimik na ang kapaligiran. Pero tapos na ba talaga? Baka isa pang laban ang magsisimula. Lin Fang, babalik ka ba sa universidad? Tinanong siya nina Ancestor Zuan Tian at Ancestor Shi Tian. Hindi nila akalain na napakaraming tao ang kakilala ni Lin Fang, talagang napakatalino niya. Kahit na hindi siya kinuha ng Champion University bilang isang mag-aaral, marami pang ibang tao. Si Ancestor Zuan Tian at Ancestor Shi Tian ay galit na galit kay Ancestor Zu Tian. Sa kabutihang palad, napansin nila si Lin Fang at kinuha siya bilang isang estudyante. Kung hindi, hindi nila siya mapapatawad. Gayunpaman, umiling si Lin Fang. Bumalik sa universidad. Siyempre hindi. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Ancestor Shi Tian. Nagalit ba si Lin Fang sa Champion University? Kung tutuusin, hindi nila ginamit ang kanilang buong lakas para protektahan siya. Para nakawin ang aking Celestial Evolution Holy Scriptures, ang Ji Clan, ang Ying Clan, ang Pei Clan at ang Yuan Clan ay magpapadala ng maraming tao para lumaban sa akin sa lahat ng oras. Hindi ko mapoprotektahan ang sarili ko laban sa mga Saint Emperors. Sa kabutihang palad, ikaw at ang ilang iba pang mga tao ay tumulong at ako ay lubos na nagpapasalamat, ngunit hindi ko maaaring hayaan ang apat na Ancient Holy Clans na bulihin ako sa lahat ng oras. Sabi ni Lin Fang ng mahinahon. Hindi ko makakalimutan na tinulungan mo ako, ngunit ito hindi pa tapos. Nagulat ang mga ninuno. Sinabi ni Ancestor Shi Tian. Ano ang gusto mong gawin, Lin Fang? Gusto kong pumunta sa Ji Clan. Walang emosyong sabi ni Lin Fang. Hanggat hindi umaatake ang mga dakilang emperador, walang makakatalo sa akin sa Ji Clan. Napaka hindi ka panipaniwalang lalaki. Naisip ng medyo dumbstruck karamihan ng tao. Nakakagulat na gustong pumunta ni Lin Fang sa Ji Clan. Baliw siya. Isang katamtamang antas na emperador ang gustong pumunta sa isang sinaunang banal na angkan para makaganti. Kumikislap ang mga mata ni Ancestor Shi Tian at sinabi niya. Lin Fang, kahit na ikaw ang pangatlo sa Imperial Rankang List, ang Ancient Holy Clans ay marami pang napakalakas na cultivator. Maaari kang pumunta, ngunit mangyaring maging maingat. Naiintindihan ko, kinilala ni Lin Fang ang dalawang ninuno. Alis na ako. Inilabas niya ang kanyang bangka at lumipad patungo sa Ji Clan. Ang mga taong umalis ay namangha at kinilig. Pumunta tayo sa Ji Clan at tingnan kung ano ang gagawin ni Lin Fang. Hindi ko akalain na ganito kabilis ang gagawin niya. Ang mga silweta ay kumikislap, at maraming tao ang sumunod kay Lin Fang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1990, Massacre. Sa Ji Clan, si Jidang Tian ay nakatingin sa malayo. Nagtaas ng ulo ang mga disipulo ng Ji Clan. Isang Saint Emperor ang namatay ngayon. Walang sino man sa inyo ang makakalimot sa kahihiyang ito. Malungkot na sabi ni Ji Tian. Galit na galit siya at malakas ang pagsasalita niya para marinig siya ng lahat. Alam ninyong lahat na ang Ancient Holy Clans, lalo na tayo, ay umiral na sa loob ng millennia,
at hindi pa tayo napahiya ng ibang tao, palagi na tayong nagpapahiya sa iba. Gayunpaman, ngayon, isa sa ating mga Saint Emperors ang namatay, naiintindihan mo na kahit ang Saint Emperors ay walang magagawa laban sa mga walang katulad na cultivator. Sana balang araw, magkaroon din tayo ng walang katulad na cultivator. Ang mga kabataan ng G-Clan ay nakaramdam ng higit na motibasyon at determinado. Imposible nang makahanap ng walang katulad na cultivator sa banal na lungsod. Mag-isa, kayang sirain ni Shiju Laoxian ang lahat ng Ancient Holy Clans. Siya ay isang tunay na walang katulad na cultivator. Siya nga pala, tandaan mo ang sinabi ko, sabi ni Jidang Tian. Commandant siya at nawala. Paano nila makakalimutan ang tungkol sa pagkamatay ng isang cultivator? At nangyari ang lahat dahil sa isang katamtamang antas na emperador. Lin Fang. Pinahiya ni Lin Fang ang maraming tao ng G-Clan. Dahil sa kanya, naging bulag si Ji Wuyu. Na-provoke niya si Ji Chang sa araw ng kanyang champion ceremony. Ngayon, isang Saint Emperor ng kanilang clan ang namatay dahil kay Lin Fang. Paano nila siya mapapatawad? Kinasusuklaman nila siya higit sa anuman. At ngayon wala na silang magagawa laban sa kanya. Ang mga dakilang emperador ay hindi pinayagang lumban sa kanya. Natahimik ang G-Clan. Bumalik ang mga tao sa kanilang ginagawa. Sa sandaling iyon, sa labas ng G-Clan, isang silweta ang lumitaw at pasulyap-sulyap sa kanilang teritoryo. Kamanghamanghang ngunit hindi siya naruroon upang humanga sa arkitektura ng kanilang mga gusali, galit siya. Sa G-Clan, pinahiya sila ni Lin Fang, ngunit paano naman si Lin Fang? Pinahiya ng club ni Ji Chang si Tian Tai, binyantaan siya ni Ji Qingsong, sinubukan siyang hulihin ng kanilang mga Saint Emperors. Para sa isang katamtamang antas na emperador, ito ay isang nakakatakot na presyon. Kinamumuhian din ni Lin Fang ang G-Clan, gusto niyang sirain sila pabalik. Sa labas ng G-Clan, dumaan ng ilang tao at nakita si Lin Fang, nang makita siya, napakunot ang noo nila. Lin Fang. Ang ilang mga emperador at mga nakababatang tao ay lumabas at tiningnan siya ng masama. Nakakagulat, pumunta si Lin Fang sa kanila. Lin Fang, nang ahas ka bang pumunta sa G-Clan? Nanumpa ang isang mataas na antas na emperador, nagalit na itinuro si Lin Fang. Ang kanilang banal na emperador ay namatay dahil sa kanya. Malamig na sinulyapan sila ni Lin Fang gamit ang kanyang mga mata sa kamatayan at ginawa silang nanginginig sa takot. Nanlabo si Lin Fang sa paggalaw at itinapon ang sarili sa binatang iyon. Siya ay nabilis. Kasabay nito, ang mga mata ni Lin Fang ay napuno ng nakakatakot na death lights. Ang mataas na antas na emperador ay nagbigay ng isang kakilakilabot na tili, ang lakas ng kamatayan ay tumagos sa kanyang utak at ginawa ang kanyang kaluluwa ng marahas na nanginginig. Lumapag si Lin Fang sa kanyang harapan at sabay na itinaas ang kanyang kamao, ang hangin ay sumisipol sa kanyang daanan. Nakakatakot ang pisikal na lakas ni Lin Fang. Sinuntok niya ang ulo ng G-Clansman, ito ay sumabog, at si Lin Fang ay nagpatuloy sa paglipad patungo sa G-Clan. Ang dalawang binata ng G-Clan ay natulala, ano ang nangyari? Pumunta si Lin Fang sa G-Clan para pumatay ng mga tao. Nakita ba talaga nila iyon? Isang emperador ang dumating na mag-isa para pumatay ng mga tao sa kanilang sariling teritoryo. Nabaliw ba siya? Masyadong katawa-tawa iyon. Ngunit ito ay isang katotohanan, talagang ginagawa ito ni Lin Fang. Laming-galing si Lin Fang sa paligid, ang kanyang mga mata ay puno ng lakas ng kamatayan at kinakain ang buhay ng mga tao. Isang nakakatakot na kamatayan ang napuno ni Chi, naging kulay abo ang mga mukha ng ilang tao. Para silang mga bangkay. Talagang napagtanto lang nila kung ano ang nangyayari nang makalapit si Lin Fang sa kanila, hindi sila nananaginip. Pinapatay talaga sila ni Lin Fang sa sarili nilang teritoryo. Mamatay. Isang funeral bell ang tumunog sa kanilang mga ulo. Sila ay sumuko at namatay. Sunod-sunod na bumagsak ang mga bangkay. Nagkaroon ng pagsabog, ang mga tao ay tumingin kay Lin Fang sa galit at nagsimulang ilabas ang kanilang mga enerhiya. Lin Fang, bastos ka. Gusto mong mamatay. Nagsumpa sila. Maraming malalakas na cultivator ang dumating nang marinig nila iyon. Napansin nilang patay ang tatlong emperador sa lupa, at hinatak ang mahabang mukha. Nang ahas si Lin Fang na pumatay ng mga tao sa kanilang teritoryo. Ang mga taong iyon ay mga emperador. Karamihan sa mga sinaunang banal na angkan ay may mga emperador, mas kaunti ang mga tao sa mas mataas na antas. Tanging ang mga may matatag na pagtatanim ang naglakbay. Ang mga dakilang emperador ay maaaring maglakbay kahit saan dahil itinuring ka lamang ng mga tao na talagang malakas pagkatapos maging isang mahusay na emperador. Sinulyapan ni Lin Fang ang mga tao gamit ang kanyang mga mata sa kamatayan, naramdaman ng lahat na ang layunin ng kamatayan ay sumalakay sa kanilang mga mata at utak. Hindi maraming emperador ang kumokontrol sa lakas ng Dao, kaya hindi nila nalabanan si Lin Fang. Sa himpapawid, ang ilang enerhiya ng espada ay naglalabas ng mga tunog ng pagsipol. Naramdaman ng lahat ang nakakatakot na enerhiya ng Nihility Swords. Inilabas nila ang kanilang lakas ng kaluluwa, karamihan sa kanila ay may mga Saiyan Dragon Spirit na ipinadala sa pag-atake kay Lin Fang. Mamatay. Sigaw ng isang tao na paputok. Naramdaman ni Lin Fang ang ilang mapang-ipang lakas. Ang lahat ng mga dragon ay umaatungal na galit na galit. Tumalon ng mataas si Lin Fang sa hangin, lumitaw ang isang bunganga sa likuran niya. Naramdaman ng malalakas na cultivator ng G-Clan na inaapi sila ng lakas ng lupa.
Itinaas ni Lin Fang ang kanyang kamay at hindi mabilang na mga sinaunang imprint ang lumitaw. Ang lupa sa ilalim niya ay sumabog sa 1,000,000 piraso ng paputok. Ang nakasisilaw na gintong mga ilaw ay lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa at siya ay nawala, pagkatapos ay muling nagpakita sa harap ng lahat ng malalakas na cultivator. Gumawa siya ng cutting motion at may lumabas na ilog na gawa sa death energy sa likod ng kanyang kamay. Ang malalakas na cultivator sa paligid niya ay nabigla. Madali silang mapatay ng Dao power ni Lin Fang. Mamatay. Paputok na sigaw ni Lin Fang. Ang kanyang boses ay naglalaman ng mga lakas ng pagmumura ng demonyo na sumalakay sa kanilang mga utak. Isa pang Nihility Death Sword ang lumitaw, at marami pang mga Death Sword na ilaw sa parehong oras. Bumalik. Bumalik ka sa mga gusali. Sigaw ng isang malakas na cultivator ng Jikla na alam kung gaano kalakas si Lin Fang. Wala silang pagkakataon laban sa kanya. Gayunpaman, hindi sila naging mabilis. Naglabas si Lin Fang ng walang laman na espasyo at hanging cosmic energies sa paligid niya. Sa isang kisap mata, nasa harapan na siya ng mga ito at nakatingin sa kanila gamit ang mga mata niyang nakakamatay. Inilabas din niya ang sinaunang World of the Living Imprints, ang hangin ay sumabog at kumaluskos habang iilan pang mga tao ang namatay. Bastos! Sigaw ng isang mapanghamon sa di kalayuan. Dumating ang isang nakakatakot na dakilang emperador at naglabas ng lakas, ngunit hindi siya pinansin ni Lin Fang at nagpatuloy sa pagpatay sa mga taong sunod-sunod na namatay. Hindi man lang sila nagkaroon ng oras para tumili. Nagpatuloy si Lin Fang, tumatalon at lumapag sa harap ng ibang tao at nakatingin sa kanya gamit ang kanyang mga mata sa kamatayan. Agad na namatay ang lalaki, kasama ang iba pang mga bangkay sa lahat ng dako. Kalmadong itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo, at walang pakialam na sinabi. Maglalakas loob ka bang hawakan ako? Nagsimula nang iunat ng cultivator na iyon ang kanyang kamay upang salakayin si Lin Fang, ngunit nang marinig niya ang mga salitang iyon, binawi niya ang kanyang braso. Galit na galit siyang sumigaw at binasag ang lupa, bumangon ang alikabok mula sa pagsabog at kumalat sa hangin. Galit na galit siya habang sumisigaw. Lin Fang, bastos ka. Bastos ako. Paano ang pag-atake ng 4 na Saint Emperor sa isang mahinang cultivator na tulad ko? Hinintay pa nila ako sa labas ng Champion University. Malamig na sagot ni Lin Fang. Ipinagpatuloy niya ang pagpapakawalan ng layunin ng kamatayan sa buong paligid.